Sa isang pambihirang pagkakataon, isang unity walk at prayer rally ang isinagawa ng taga-Cordillera para ipakita ang mainit na suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makibalita tayo makapartner mula dyan sa Baguio City, mula kay Paul Montibon. Paul, magandang gabi. Magandang gabi sa makasaysayan na gabi para sa lahat po ng mga kababayan natin, lalong-lalo na mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ika nga, kaibigan at tagapagtanggol ng komunidad, ganito nga isinilarawan ng mga taga-Cordillera itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kanila ay wala nang masihigit pa sa puso, sa tapang at malasakit kagaya ni Pangulong Duterte para sa mga Pilipino. Isang Pangulo nila na mas iniisip pa ang iba kesa sa kanyang sarili. Mula Baguio Convention Center hanggang Melvin Jones Grandstand, Baguio City, halos isang oras ng lakad ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang unity walk na tinuluhan ng mga halos 1,000 supporters para ipakita ang nag-aalab na pagmamahal nila sa dating presidente. Ayon sa mga lumahok, taong 2016 pa nang ginawa nila ang kaparehong aktibidad para sa dating Pangulo nang kinakampanya nila ito. At ngayon, tila walang nagbago sa kanilang paghanga sa taong hindi naman sila pinigo mula sa mga pangako nito sa bayan, partikular na sa laban nito kontra iligal na droga, kriminalidad, korupsyon, oligarkiya at pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga nasa posisyon sa gobyerno. Ngayong humaharap sa napakalaking kapagsubukan ang dating Pangulong Duterte, iisa ang sigaw ng mga taga-Cordillera kasama na dito sa Baguio City, hindi nila iiwan ang presidente anuman ang mangyari. Sa isang dalangin ng pag-asa, pag-ahon at tunay na pagbabago, ipinakita ng mga taga-Cordillera ang kanilang pagmamahal sa dating Pangulo, ang maibalik ito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Samantala ay malapit na matapos ang programa dito sa Baguio City at kasama natin si Pastor Mon Borromeo. Almar, isa ito sa drug dependent, pero sa panahon ng Duterte administration, sa ilalim ng drug war campaign ng Duterte administration, nagbago ang kanyang buhay. Gaano ba kasaklap ang isang tao o kagaya po ninyo na nalulong sa paggamit ng illegal na droga? Nung panahon kasi na yun, nag-umpisa ako mag-drugs, 13 years old, 14 years old. Ang nagamit ko agad, shabu, bago ako nag-marijuana. So talagang, sabi natin, nasa peak ako ng paggamit ng marijuana, ng shabu agad nung panahon na yon, hanggang tumanda ako, yun ang ginagamit ko. Pero sa mga pagkakataon na nangyari yon, natuto ko syempre mangupit ng pera sa pamilya ko, magnakaw ng mga alahas, sinasanda, binibenta. Tapos natuto ako na magsinungaling, naging suwail akong anak sa nanay ko na tinatakasan ko, tinatakbuhan ko. Talagang minsan umiiyak siya, nakikiusap sa akin, pero talagang inaandar namin yung sasakyan, iniiwan namin siya. Ganun ako kasuwail. Pero ang pinaka-worst na experience ko talaga is nung napabarkada ako na sumasama sa kanila na pinagtripan ako. Lulong kami talaga sa droga nung panahon na yon, pero talagang naranasan ko yung kasi sabog na sabog lahat naranasan, at saka lasing pa, naranasan ko yung pinagtripan ako na pinaghubad, pinagsayaw ng hubot-hubad. Pagkatapos, nangyari pa, yun nga, yung may sexual molestation na yun. Pero after that, nangyari pa rin sa ibang barkada rin na halos na pagsamantalahan din talaga ako, na talagang pakiramdam ko na baboy talaga ako sa ginawa nila. Imagine niyo na lang yung ginawa sa isang lalaki na ni-rape. So, ganun yung naramdaman ko nung panahon na yun, at yun ang ginawa sa akin. Dahil lahat kami nakadrugs nung panahon na yun. Ano yung naging impact ni Tatay Digong o ni dating Pangulong Duterte sa impluwensya sa iyo ng illegal na droga? Sana nga nangyari na yun noon pa, para talagang napatino kami ng panahon na yun, kasi it was 1993, 1994 nung nag-umpisa ako, nung nahuli kami sa drugs din ng panahon na yun. Cocaine na nga kami ng panahon na yun. Pero ang impact sa akin noon is napakaganda, kasi ngayon malalaki na yung mga anak ko, teenager na rin yung panganay ko. So yung thinking na meron na ganyang war on drugs, alam ko na safe ang anak ko, hindi mangyayari yung nangyari sa anak ko. Ayoko mangyari sa anak ko yung nangyari sa iba, na na-rape,
napatay. Ayoko mangyari na hindi safe ang lugar kung nasa ng mga anak ko. Ayoko mangyari na mismo mga drug addict din yung may magagawa na masama para sa mga anak ko. So napakaganda sana nung ginawa ni President Duterte, sana pinagpatuloy yon kasi nandun ang safety. Aanhin natin ang sinasabi nila ng mga biktima sa war on drugs. Paano naman yung biktima ng mga nasaktan, yung mga nirape, yung mga pinatay din? Sana yun ang pinag-iisipan din natin. Sana hindi yung pinagtatanggol natin. Kasi lahat tayo may karapatan. May karapatan nga. Totoo may karapatan yung mga drug addict na yun na pinatay. Pero mas may karapatan yung mga taong inosente na naging biktima nila. Yung mga simpleng bagay lang, ninakawan, kinupitan, pinagsinungalingan. Hindi nirespeto ang magulang. So, sana po may magawa sila para sa war on drugs na ito at maipagpatuloy ito ngayon, lalo na ngayong panahon na ito po. What is your observation doon sa pagkakaiba ng dalawang administrasyon sa ngayon? Mas safe talaga nung panahon ni Duterte. Mas may takot ang lahat ng mga users. At ngayon kasi parang ano na tayo open na naman tayo bumalik tayo sa dati. Which is, para sa amin, nakakatakot. Hindi ko nga kayang pauwiin yung anak ko ng 6 o'clock ng gabi kasi talagang tinatawagan ko na sila pagdating. Alam ko lumabas ng school, 30 minutes after na tatawag na kasi hindi na talaga safe. Unlike before, pinapabayaan lang namin silang lumabas. Okay. Almar, panghuling mensahe na lang. Mensahe nyo para kay dating Pangulong Duterte na ngayon ay biktima ng political persecution at maling judgment. Ano ba ang gusto mong ipaabot kay dating Pangulong Duterte? Sa ating mahal na Pangulong President Rodrigo Roa Duterte, be strong and courageous. The Lord will never leave you. The Lord will not forsake you. He is always with you. Kasi mahal ka ng mga kababayan mo, mahal ka ng bawat Pilipino. I am one of the 32 million Filipinos who voted for you na nagpipray din sa'yo, and prayer is a powerful thing to do para maibalik ka dito. Alam namin that nothing is impossible with God. Be strong and courageous, President Duterte. Ayan. Duterte. I love you, Duterte. Okay, from Baguio City. From Baguio City. Napakalamig ng lugar pero mainit yung pagtanggap natin. Yes po. Alright. Almar, at ang programa ngayon ay nagtapos sa isang mataimtim na dasal, awitin ng kasama yung dalangin at candle lighting, at lalong-lalo na sentro ng kanilang dalangin ay ang kaligtasan pa rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa poder na ng mga dayuhan, nililitis na mga dayuhan doon sa The Hague, Netherlands. At sigaw ng mga kababayan natin dito sa Cordillera, partikular dito sa Baguio City, Duterte pa rin. Ibalik si Tatay Digong. Mula dito sa Baguio City, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, balik sa iyo, Almar. Right, Paul, maraming salamat sa iyong live report mula dyan sa Baguio City.